Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang sumampalataya nang makita nila ang ginawa ni Jesus. Pero ang iba sa kanila ay pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya ipinatawag ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseyo ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo. At nang nagkatipon na sila, sinabi nila, "Ano ang gagawin natin? Maraming himala ang ginagawa ng taong ito. Kapag pinabayaan natin siya, maniniwala ang lahat ng tao sa kanya na siya ang hari ng Israel. Kapag nangyari iyan, lulusubin tayo ng mga hukbong Romano at wawasakin nila ang templo at ang ating bansa." Pero isa sa kanila, si Caifás na punong pari ng taon na iyon, ang nagsabi, "Talagang wala kayong alam. Hindi nyo ba naisip na mas mabuting mamatay ang isang tao para sa sambayanan kaysa sa mapahamak ang buong bansa?" Ang sinabing ito ni Caifás ay hindi nanggaling sa sarili lang niya. Bilang punong pari ng taon na iyon, nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan niya na mamamatay si Jesus para sa buong bansa. At hindi lang para sa bansa nila, kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagsipangalat sa buong mundo, upang tipunin sila at pag-isahin. Mula noon, binalak na nilang ipapatay si Jesus. Kaya hindi na lantarang nagpakita si Jesus sa mga Hudyo. Sa halip ay pumunta siya sa lugar na malapit sa ilang, sa isang bayan na kung tawagin ay Ephraim, at nanatili siya roon kasama ang mga tagasunod niya. Nang malapit na ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na Pista ng Paglampas ng Anghel, maraming tao mula sa iba't ibang bayan ng Israel ang pumunta sa Jerusalem upang isagawa ang ritual na paglilinis bago magpista. Hinanap nila ng hinanap si Jesus at nagtatanungan sila roon sa templo. Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? Nang mga panahong iyon, ipinag-utos ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseyo na ipagbigay alam ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang madakip nila.